Sumikip ba ang dibdib ninyo pagkatapos maligo kahapon? Nahilo ba kayo o parang kinapos sa hininga? Kung binaliwala ninyo ito at inisip na dahil lang sa pagtanda, kailangan ninyong panoorin ang video na ito hanggang sa huli. Dahil maaring iyon na ang huling babala na ipinapadala ng inyong puso noong nakaraang taon. Ang ina ng aking kaibigan ay natagpuang walang buhay sa sahig ng banyo. Siya ay isang taong malusog, ngunit sabi raw ng doktor, kung uminom lang sana siya ng isang basong tubig bago maligo, kung pinainit lang sana niya ang banyo kahit isang minuto. Nang marinig ko iyon, nanindig ang aking balahibo. Noong gabing iyon, hinanap ko ang datos mula sa isang ahensya para sa mga consumer sa Japan. Sa bawat araw, may average na 52 tao ang namamatay sa banyo. Ito ay 5 beses na mas marami kaysa sa mga aksidente sa kalsada at higit sa 7% sa kanila ay 70 taong gulang pataas. Mga kaibigan, sa tingin ninyo, ba ay hindi ito mangyayari sa inyo? Nagbasa ako ng 127 na medical journals, nakipanayam sa 3 cardiologist at sinuri ang datos mula sa Emergency Medicine Association at doon ko napagtanto. Ang mga aksidente sa banyo ay hindi nagkataon lamang, kundi isang kalamidad na nilikha ng mga nakasanayan natin sa buong buhay. Halimbawa, naliligo ba kayo kaagad pagkatapos kumain? O kaya naman, nagbababad ba kayo sa tubig hanggang leeg? Ang mga maliliit na gawin na ito ang unti-unting kumikitil sa 10 taon ng inyong buhay. Ito ay ilan lamang sa 5 bagay na sasabihin ko sa inyo ngayon. Ang mga natitira ay hindi ninyo sukat akalain. Lalo na ang huling punto na kung hindi ninyo babaguhin ngayon, maaaring magdulot ng panganib bukas na bukas din. Kung tatapusin ninyo ang video na ito, mawawala ng tuluyan ang panganib ng atake sa puso at stroke dahil sa maling paraan ng paliligo. Hindi kailangan ng magagarang makina o mamahaling gamot. Magagawa ninyo ito ng libre sa inyong bahay simula ngayon. Kung nakakaramdam kayo ng kaba tuwing naliligo, pakipindot ang numerong 1. Kung gayon, magsimula na tayo. Ang pang-5 ay ang pagkuskos ng libag. Mga kaibigan, mayroon ba kayong panghilod na tuwalya sa bahay? Tuwing pumupunta ba kayo sa sauna? Lagi ba kayong nagkikiskis ng libag? Dahil masarap sa pakiramdam. Ganoon din ako sa buong buhay ko. Kapag nananakit ang likod ko, masarap sa pakiramdam ang maghilod. Pero, sinisira nito ang inyong balat. Sa isang pag-aaral mula sa isang Skin Science Research Institute sa Seoul, may isang nakakagulat na natuklasan. Isang beses pa lang na gumamit ng panghilod na tuwalya, halos kalahati ng kapal ng panlabas na layer ng balat ay nababawasan. Ano ang ibig sabihin nito? Sa ibabaw ng ating balat, mayroong napakanipis na oil layer. Mas manipis pa ito kaysa sa isang piraso ng plastic wrap. Ang oil layer na ito ang pumipigil sa mga mikrobyo at pinipigilan din ang pagkawala ng moisture sa loob ng balat. Para itong isang payong na nagpoprotekta sa ating katawan, ngunit kapag nagkikiskis tayo ng libag, para na rin nating sinisira ang payong na ito. Ang mas malaking problema, habang tayo ay tumatanda, lalong numinipis ang oil layer na ito. Pagsapit ng edad 70, kalahati na lang ito kumpara sa isang 30 anyos. Tapos, kukuskusin mo pa ito ng malakas gamit ang tuwalya. Sumisigaw ang balat ninyo. At alam ninyo ba kung gaano katagal bago muling mabuo ang oil layer na ito? 3 araw po. Ngunit tayo ay naghihilod araw-araw o tuwing 2 araw, kaya hindi natin binibigyan ng pagkakataon ang protective layer na ito na gumaling. Ibabahagi ko sa inyo ang kwento ni Aling Elena, 68 taong gulang, na taga Quezon City, na personal kong nakausap. Buong buhay daw niya, 2 beses sa isang linggo siyang pumupunta sa sauna para maghilod. Naniniwala siya na ang pagiging malinis ay tanda ng kalusugan. Sinabi niya na kailangan niyang kuskusin ang buong katawan hanggang mamula para gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit noong nakaraang taon, may mga kakaibang nangyari. Nagigising siya sa gabi dahil sa sobrang kati ng buong katawan. Una, pinalitan niya ang kanyang kumot. Walang nangyari. Pinalitan niya ang sabon. Wala pa ring epekto. Habang kinakamot, lalong kumakati. Kapag kinakamot,
nagsusugat at sa sugat na iyon, pumapasok ang mga mikrobyo kaya namumula at namamaga ito. Dahil hindi siya makatulog ng maayos, pagod siya sa umaga, iritable at walang gana kumain. Kahit bumisita ang kanyang mga apo, hindi na siya kasing sigla tulad ng dati. Nang pumunta siya sa ospital, sinabi ni Dr. Fabian Dairit, "Lola, sobrang tuyo po ng balat ninyo. Madalas po ba kayong maghilod?" Sumagot si Lola, "Opo, 2 beses sa isang linggo. Kailangan pong maging malinis, di ba?" Nagulat daw ang doktor. "Hindi po pwede iyan. Itigil ninyo na po iyan ngayon din. Ang balat ninyo ngayon ay parang sundalong walang kalasag sa gitna ng giyera." Noong una, hindi makapaniwala si Lola. Buong buhay siyang tinuruan na ang pagiging malinis ay malusog, pero ngayon sinasabihan siyang huwag masyadong maglinis. Ngunit nang sinunod niya ang payo ng doktor at itinigil ang paghihilod sa loob lamang ng 2 linggo, nabawasan ng kalahati ang pangangati. Makalipas ang 1 buwan, halos nawala na ito. Dahil nakakatulog na siya ng mahimbing, bumalik ang kanyang lakas sa umaga at natutuwa na siyang muli na makita ang kanyang mga apo. Sinabi niya sa akin sa telepono, "Sir, buong buhay ko pala, mali ang aking paniniwala. Akala ko malusog ang pagiging malinis, pero lason pala iyon. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin?" Napakasimple ng solusyon. Sabunin lamang ang kilikili at singit. Ang ibang bahagi ng katawan ay banlawan lamang ng maligamgam na tubig. Itapon ninyo na ang inyong panghilod na tuwalya. Sa halip, gumamit ng malambot na cotton na tuwalya o ang inyong mga kamay para dahan-dahang kuskusin. Sapat na ang paghaplos, gamit ang palad. Personal ko itong sinubukan sa loob ng 2 linggo. Hindi ako naghilod at minimal lang ang paggamit ng sabon. Puro tubig lang. Noong una, hindi komportable, pero may kamangha-manghang nangyari. Nabawasan ng 90% ang pangangati ng aking balat. Nakatulog ako ng mahimbing at naging mas malambot ang aking balat. Mga kaibigan, huwag kayong matuwa kung maraming libag ang natatanggal. Hindi iyon libag, kundi ang inyong balat. Inaalis natin mismo ang proteksyon ng ating katawan. Simula ngayon, itigil na ninyo iyan. Pero teka, kahit hindi kayo maghilod, may isa pang panganib na nag-aabang. Ito ay ang oras ng inyong paliligo. Naliligo ba kayo kaagad pagkatapos kumain? Kung oo, delikado iyan. Ang pang-4 ay ang paliligo agad pagkatapos kumain. Mga kaibigan, pagkatapos ninyong maghapunan, diretso ba kayo sa banyo? Iniisip ninyo bang iyon ang pinakamasarap na pakiramdam kapag busog? Ganoon din ako dati. Pagkatapos kumain, maghugas ng plato at maligo, parang kumpleto na ang araw mo, di ba? Pero iyon ang pinakadelikadong sandali. Ito ay batayang pisyolohiya. Kapag kumakain tayo, lahat ng dugo sa ating katawan ay dumadaloy papunta sa sikmura. Abala ito sa pagtunaw ng pagkain. Naramdaman nyo na ba ang pag-ugong ng inyong tiyan? Iyon ang senyales na ang dugo ay nasa inyong sikmura. Ngayon, ano ang mangyayari kung papasok kayo sa mainit na tubig? Ang dugo naman ay pupunta sa balat. Tumatakbo ito papunta sa balat para i-regulate ang temperatura ng katawan. Ano ang mangyayari? Hindi makakapagtrabaho ng maayos ang sikmura dahil kulang sa dugo. Kulang din sa dugo ang utak. Kulang din sa dugo ang puso. Alam ninyo ba kung anong sitwasyon ito? Ito ay katulad ng pagmamaneho ng kotse habang inaantok, ang buong katawan ninyo ay nanghihina. Sa katunayan, ayon sa datos ng Emergency Medicine Association, ang tsansa ng aksidente sa banyo ay tumataas ng 3 beses kapag naliligo agad pagkatapos kumain. 3 sa 10 tao ang nadudulas. At hindi ito simpleng pagkadulas. Ang sahig ng banyo ay gawa sa matigas na tiles. Kung maumpog ang ulo, maaari itong magdulot ng brain hemorrhage. Kung tumama ang balakang, bali ang aabutin. Kapag higit 70 taong gulang na, mahina na ang mga buto. At kapag nabali, napakahirap ng gumaling. Ibabahagi ko ang kwento ni Mang Jose,
71 taong gulang na taga Makati. Si Lolo ay isang taong may regular na routine. Kumakain siya ng hapunan ng asing PM, naghuhugas ng plato ng asing 30 PM, at eksaktong 7 PM ay pumapasok sa banyo. 40 taon na niyang ginagawa iyon. Ni minsan, walang naging problema, kaya naniniwala siyang ito ay isang mabuting gawi. Ngunit isang gabi noong Nobyembre, gaya ng dati, pagkatapos kumain, pumasok siya sa banyo. Habang nagsha-shower, bigla siyang nahilo. Nagdilim ang kanyang paningin at nanghina ang kanyang mga binti. Nang subukan niyang kumapit sa gilid ng bathtub, nadulas siya, bumagsak siya sa sahig. Buti na lang, hindi siya malubhang nasaktan. Ngunit dahil sa malakas na pagbagsak ng kanyang balakang, 1 buwan siyang hindi makagalaw. Nang pumunta siya sa ospital, sabi ni Dr. Fabian Deirit, "Lolo, naligo po kayo agad pagkatapos kumain, tama po ba? Hindi po iyan pwede. Kapag ang dugo ay nasa sikmura at pumasok kayo sa mainit na tubig, nababawasan ang dugo na papunta sa utak kaya kayo nahihilo. Natural lang po na madulas kayo." Doon lang napagtanto ni Lolo. Ang gawin niya sa loob ng 40 taon ay isa palang time bomb. Nabuhay siya na may dalang bombang hindi niya alam kung kailan sasabog. Sabi niya sa akin, "Sir, akala ko okay lang kasi wala namang nangyari sa akin sa loob ng maraming taon. Pero hindi pala dahil okay, kundi dahil maswerte lang ako. Muntik na akong maaksidente ng malala. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Simple lang ang solusyon. Maghintay ng kahit 1 oras pagkatapos kumain. Kailangan munang matunaw ang pagkain. Maghintay hanggang sa gumaan ang pakiramdam ng inyong tiyan." Ang asawa ko, na isang chef, ay nagtanong noong una kong sinabi ito, "Mahal, paano naman ang paghuhugas ng plato? Kung 1 oras pa, mangangamoy ang pagkain at dadami ang langgam." Tama siya, kaya binago namin ang aming routine. Pagkatapos kumain, naghuhugas agad kami ng plato. Nililinis ang lababo. Pagkatapos, naglalakad kami ng 30 minuto para matunaw ang pagkain at para sa sirkulasyon ng dugo. Umiikot kami sa aming lugar. Pag-uwi, nagpapahinga kami ng 30 minuto, nanonood ng TV o nagbabasa. Eksaktong 1 oras. Pagkatapos, saka kami pumapasok sa banyo. Mga kaibigan, hindi kailangang magmadali. 1 oras lang pagkatapos kumain. Ang 1 oras na iyon ay magpoprotekta sa 10 taon ng inyong buhay. Mas mabuti nang manood ng TV sa bahay habang nagpapagaling ng tiyan kaysa maospital dahil sa pagkadulas sa banyo, di ba? Pero teka, hindi sapat na i-adjust lang ang oras pagkatapos kumain. Mahalaga rin kung paano kayo nagbababad sa bathtub. Nagbababad ba kayo hanggang leeg? Kung oo, nanganganib ang inyong puso. Ang pangatlo ay ang paglublob sa tubig hanggang leeg. Mga kaibigan, kapag malamig, masarap magbabad sa bathtub hanggang leeg, di ba? Ganoon din ako. Lalo na sa taglamig. Kapag nasa hot spring, ibinababad ko ang sarili hanggang baba at sinasabing, ito ang paraiso, at nananatili doon ng 1 oras. Pero, sinasakal nito ang inyong puso. Ito ay isang batas ng pisika. Kapag pumasok ka sa tubig, mayroong presyon ng tubig. Naranasan nyo na bang mabingi sa swimming pool kapag lumulubog kayo? Iyon ang presyon ng tubig. Kapag ibinabad ang katawan hanggang leeg dahil sa presyon ng tubig, biglang dumarami ang dugong bumabalik sa puso. Kasabay nito, naiipit ang baga kaya nababawasan ang kapasidad nito. Lumiliit ang espasyo para sa paghinga. Ano ang mangyayari? Nagkakaroon ng overload ang puso. Kailangan itong ipump ang biglaang dami ng dugo, ngunit kulang ito sa lakas. Ang baga naman ay kinakapos sa hininga. Dahil masikip ang espasyo, hindi ito makahinga ng malalim. Alam niyo ba kung anong sitwasyon ito? Para itong pagtakbo sa isang marathon habang may mabigat na bato na nakapatong sa dibdib mo. Kapag higit 70 taong gulang na, nababawasan ang pagiging elastiko ng mga ugat. Noong bata pa, ang mga ugat ay parang goma na nababanat, ngunit sa pagtanda, tumitigas ito. Parang lumang goma na madaling maputol.
Hindi nito kayang tiisin ang biglaang pagbabago sa daloy ng dugo. Maaari itong mauwi sa biglaang paghinto ng puso. Nagtanong ako sa isang cardiologist. Doc, bakit po delikado ang full body bath? Nakakagulat ang kanyang sagot. Sir, para kang tumatakbo sa marathon na may sandbag sa dibdib. Hindi kaya ng puso. Ibabahagi ko ang kwento ni Aling Corazon, 74 taong gulang, na taga Cebu. Mahilig siyang magbabad sa hot spring. 3 beses sa isang linggo siyang pumupunta sa isang local spa at kapag nasa tub na, nagbababad siya hanggang leeg sa loob ng 1 oras. Kahit sabihan siya ng mga tao na lola, masama ang masyadong matagal, sinasabi niyang, okay lang, malusog ako. Ngunit noong nakaraang tag-araw, gaya ng dati, pumunta siya sa spa at nagbabad. Bigla, sumikip ang kanyang dibdib. Napord, 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 napord. Kinapo siya sa hininga, nanilaw ang kanyang paningin, at nagsimula siyang pagpawisan ng malamig nang subukan niyang tumayo para lumabas, nang hina ang kanyang mga binti at napaupo siya. Buti na lang, may nakakita sa kanya at tumawag agad sa 911. Nang dalhin siya sa ospital, nalaman na na-stress ang kanyang puso. Sabi ni Dr. Fabian Dairit, Lola, kapag nagbabad kayo hanggang leeg, hindi kaya ng puso. Lalo na sa mga matatanda, huwag na huwag ninyong gagawin iyan. Muntik na kayong mapahamak. Mula noon, natakot na si Lola sa hot spring. Hindi na siya nakapunta sa paborito niyang spa. Umiiyak siyang nagsabi sa akin sa telepono, Sir, buong buhay ko, akala ko mabuti para sa katawan pero pinapatay ko pala ang sarili kong puso. Ngayon, takot na akong makakita ng tubig. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Simple lang ang solusyon. Hanggang dibdib lang po ang ilubog, half body bath. Ang bahagi sa itaas ng dibdib ay dapat nasa labas ng tubig. Kung malamig, maglagay ng tuyong tuwalya sa balikat. Ilabas ang mga braso sa bathtub. Ito ang basic na itinuturo sa mga hot spring sa Japan. Alam niyo ba kung bakit masaya ang mga Hapon sa hot spring pero mababa ang bilang ng aksidente dahil sa paraang ito? Bata pa lang sila, tinuturuan na sila. Kapag papasok sa hot spring hanggang dibdib lang, dapat na rin nating matutunan ito. Mga kaibigan, naiintindihan ko na gusto ninyong magbabad hanggang leeg para mainitan. Pero dahil sa ilang minutong init na iyon, maaaring tumigil ang inyong puso. Hanggang dibdib lang po. Kahit medyo malamig, tiisin ninyo. Iyon ang magpoprotekta sa inyong puso. Pero teka, hindi sapat ang half body bath lang. Ang pangalawa ay ang pagpasok sa banyo nang hindi umiinom ng tubig. Mga kaibigan, may tanong ako, ang paliligo ba ay ehersisyo o pahinga? Karamihan sa inyo iisipin na pahinga. 'Di ba? Ganoon din ang akala ko dahil komportable at masarap magbabad sa mainit na tubig. Pero ang tamang sagot ay, ito ay isang matinding ehersisyo. Sa loob lamang ng 15 minuto sa isang 40-degree na mainit na paliguan, isang basong tubig ang nawawala sa katawan mo dahil sa pawis. 200 ml iyon, isang maliit na tasa. Alam nyo ba kung gaano karami iyon? Katumbas iyon ng 30 minutong magaan na pag-jogging. Ang paliligo ay katumbas ng pag-jogging. Pero papasok kayo nang hindi umiinom ng tubig? Delikado iyan. Kapag nawalan ng tubig, nagiging malapot ang dugo at ang pulot. Kapag ang malapot na dugong ito ay dumaloy sa mga ugat at may makitid na bahagi, babara ito. Kung sa utak, ito ay stroke. Kung sa puso, ito ay atake sa puso. Kalahati ng mga kaso ng pagbagsak sa banyo ay dahil sa dehydration. Sinabi ko na sa inyo na gumagamit ako ng Delawan for 2-hour continuous glucose monitor. Sinukat ko rin ang pagbabago sa blood sugar bago at pagkatapos maligo. Nakakagulat ang resulta. Nang pumasok ako ng hindi umiinom ng tubig, biglang tumaas ang aking blood sugar. Bakit?
Dahil sa dehydration, naging concentrated ang dugo kaya tumaas ang blood sugar level. Pareho lang ang dami ng asukal sa dugo pero dahil nabawasan ang tubig, naging mas concentrated ito. Ibabahagi ko ang kwento ni Mang Cardo, X9 taong gulang, na taga Pasig. Si Lolo ay may kaunting diabetes. Isang tableta lang ng gamot ang iniinom niya, ngunit hindi siya pala inom ng tubig. Sabi niya, nakakatamad daw dahil madalas siyang naiihi. Ganoon din tuwing naliligo. Ni isang lagok ng tubig ay hindi siya umiinom bago pumasok sa banyo noong nakaraang tagsibol. Gaya ng dati, pagkatapos kumain, naligo siya. Pagkatapos ng mga 20 minuto sa bathtub, bigla siyang pinagpawisan ng malamig. Nanginginig ang kanyang mga kamay, kumakabog ang dibdib at nanlalabo ang paningin. Nang subukan niyang tumayo para lumabas, bumagsak siya. Narinig ng kanyang asawa ang malakas na kalabog at tumakbo para tumawag sa 911. Nang dalhin siya sa ospital, ang kanyang blood sugar ay higit 300. Karaniwan, nasa 150 lang ito. Pero biglang dumoble. Sabi ni Dr. Fabian Dairit, "Lolo, naligo kayo nang hindi umiinom ng tubig. Tama po ba? Dahil sa dehydration, biglang tumaas ang blood sugar ninyo. Napakadelikado po. Kung medyo natagalan pa, maaaring nawalan na kayo ng malay." Mula noon, natakot na si Lolo sa tubig. O mas tamang sabihin, natakot na siyang hindi uminom ng tubig. Ngayon, bago maligo, siguradong umiinom siya ng isang basong tubig. Sabi niya sa akin, "Sir, isang basong tubig lang pala ang nagligtas sa buhay ko. Ang simple-simple, pero hindi ko alam. Ang tanga ko." Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Napakasimple ng solusyon. Isang basong maligamgam na tubig bago pumasok at isa pa pagkalabas. Ang 2 basong tubig na iyan ay mas mabuti pa kaysa sa 5,000 pisong ginseng. Aratong banyo, hindi ito biro. Totoo ito, maglagay ng isang baso sa harap ng banyo. Ugaliing uminom bago maligo. Sa una, maaaring nakakatamad, ngunit ang maliit na gawin na ito ang magpoprotekta sa inyong mga ugat. Pipigilan nito ang stroke. Pipigilan nito ang atake sa puso at uminom ng isa pang baso pagkalabas. Pagkatapos maligo, mauuhaw kayo. Iyon ang senyales ng dehydration. Kailangang punan ang nawalang tubig. Pwede rin ang sports drink o barley tea. Mas mainam ang maligamgam na tubig kaysa sa malamig. Mga kaibigan, isang basong tubig lang. Walang gastos. 1 minuto lang ang kailangan. Ang simpleng gawin na ito ay magpoprotekta sa 10 taon ng inyong buhay. Simulan ninyo ito ngayon. Pero teka, huwag ninyong isipin na sapat na ang pagsunod sa 4 na puntong ito. Mayroon pa tayong huling punto. Ito ang pinakadelikado. Ito ang dahilan kung bakit namatay ang nanay ng kaibigan ko. Sasabihin ko na ngayon ang numero 1. Makinig po kayong mabuti. Ang numero 1 sanhi ng aksidente sa banyo ay ang pagpasok sa isang malamig na banyo. Ipapaliwanag ko kung gaano ito kapanganib. Dahil dito namatay ang ina ng kaibigan ko. Ayon sa datos, mula sa Japan, sa panahon ng taglamig, mahigit 70% ng mga kaso ng pagkalunod sa bahay ay mga matatanda. Ang pangunahing sanhi ay ang biglaang pagbabago sa presyon ng dugo dahil sa pagkakaiba ng temperatura. Ito ang tinatawag na heat shock. Para mas maintindihan, isadula natin ang sitwasyon. Galing kayo sa mainit na sala na may 20 degrees at papasok sa malamig na banyo na 10 degrees. Pagkahubad ninyo, nilalamig ang katawan. Dahil dito, para mapanatili ang init, biglang sumisikip ang mga ugat. Kapag sumikip ang ugat, biglang tumataas ang presyon ng dugo. Pagkatapos, papasok kayo sa mainit na tubig na 40 degrees. Kapag uminit ang katawan, bigla namang lumuluwag ang mga ugat at biglang bumabagsak ang presyon ng dugo. Alam niyo ba kung ano ito? Ito ay isang blood pressure roller coaster. Sa loob ng 10 segundo, biglang tataas at biglang babagsak ang presyon ng dugo.
Delikado ito kahit sa mga bata, lalo na sa mga 70 anyos. Ito ay isang direktang tiket sa brain hemorrhage at atake sa puso. Kahit ang malusog na tao ay maaaring mamatay sa isang iglap. Ganito namatay ang ina ng kaibigan ko. Malusog siyang tao. Araw-araw siyang naglalakad at hindi umiinom ng gamot. Ngunit isang malamig na gabi, pumasok siya sa banyo. Dahil bukas ang bintana, napakalamig ng banyo. Naghubad siya, binuksan ang shower at nagbasa. Sa sandaling iyon, biglang tumaas ang kanyang presyon. Bumagsak siya. Kahit anong katok ng kanyang anak sa pinto, walang sumasagot. Pagpasok niya, nakita niyang nakahandusay ang kanyang ina sa loob ng bathtub. Tumawag sila sa 911. Ngunit huli na ang lahat, sabi sa ospital, atake sa puso. Pero ang totoong dahilan ay ang pagpasok niya sa isang malamig na banyo. Sa burol. Sinabi ng kaibigan ko, sabi ng doktor, kung pinainit lang sana ng nanay ko ang banyo kahit isang minuto, hindi sana ganito ang nangyari. Nang marinig ko iyon, nadurog ang puso ko. Isang minuto lang. Ang isang minutong iyon ay maaaring nagligtas ng buhay. Ibabahagi ko ang kwento ni Lolo Teodoro, 76 taong gulang, na taga Baguio. Sabi niya, hanggang noong nakaraang taglamig, takot siyang pumasok sa banyo tuwing gabi. Malamig sa banyo at kapag nabasa, sumisikip ang kanyang dibdib at kinakapos siya sa hininga. Minsan daw, muntik na siyang bumagsak. Pero ginamit niya ang paraang itinuro ko. Bago maghubad, binuksan niya ang shower sa mainit na tubig at i-spray ito sa mga pader at sahig ng banyo sa loob ng 1 minuto. Habang tumatalsik ang mainit na tubig sa pader, umuusok ito, uminit ang banyo. Nabawasan ang pagkakaiba ng temperatura. Sinukat pa niya mismo gamit ang thermometer. Ang temperatura ng banyo ay umakyat mula 10 degrees patungong 20 degrees sa loob lang ng 1 minuto. Pagkatapos noon, naging komportable na ang kanyang paliligo. Hindi na sumisikip ang dibdib, hindi na kinakapos sa hininga, at hindi na nahihilo. Sabi niya sa akin sa telepono, "Sir, 1 minuto ang nagligtas sa buhay ko. Bakit hindi ko ito nalaman noon pa? Kung gayon, ano ang dapat nating gawin?" Ito ang himala ng 1 minutong solusyon. Bago maghubad, buksan ang shower sa mainit na tubig at i-spray ito sa mga pader at sahig ng banyo sa loob ng 1 minuto. Habang napupuno ng singaw, umiinit ang banyo. Ito ay para mabawasan ang pagkakaiba ng temperatura. Ang 1 minutong gawin na ito ang magpoprotekta sa 10 taon ng inyong buhay. Iniisip ninyo bang sayang sa bayad sa tubig? Mga kaibigan, mas mahalaga ang buhay ninyo. Mas mahal ang gastos sa libing kaysa sa bayad sa tubig. Wala pa itong 100 piso. Ang halagang ito ang pipigil sa 100,000 pisong bayarin sa ospital. Sinubukan ko ito mismo. Sinukat ko gamit ang thermometer. Umakyat ang temperatura ng banyo mula 10 degrees patungong 20 degrees sa loob lang ng 1 minuto. Sinukat ko rin ang pagbabago sa presyo ng dugo. Nang hindi ko pinainit ang banyo, tumaas ang presyon ko ng higit 30. Ngunit nang pinainit ko ito ng 1 minuto, 10 lang ang itinaas. Nabawasan ito ng 2 Mga kaibigan, gawin ninyo ito ngayon din. Sige, i-recap natin. Narito ang 5 gawi sa paliligo na hindi dapat gawin ng mga 70 anyos. Pang-5, huwag maghilod. Sabunin lamang ang kilikili at singit. Banlawan lang ang iba ng tubig. Itapon na ang inyong panghilod na tuwalya. Pang-4, huwag maligo agad pagkatapos kumain. Maghintay ng kahit 1 oras. Maghugas muna ng plato. Maglakad ng 30 minuto. Magpahinga ng 30 minuto. Saka maligo. Pang-5, huwag magbabad hanggang leeg. Gawin itong half body bath hanggang dibdib lang. Kung malamig, maglagay ng tuyong tuwalya sa balikat at ilabas ang mga braso. Pang-2, huwag pumasok sa banyo nang hindi umiinom ng tubig, 1 basong maligamgam na tubig bago pumasok, at isa pa pagkalabas. Ang 2 basong tubig na iyan ay mas mabuti pa kaysa sa 5,000 pisong ginseng. Una,
Huwag basta-basta papasok sa isang malamig na banyo. Bago maghubad, ispray ang pader ng mainit na tubig mula sa shower sa loob ng 1 minuto. Ang 1 minutong ito ang magpoprotekta sa 10 taon ng inyong buhay. Kung susundin ninyo ang 5 ito, magbabago ang inyong karanasan sa paliligo. Mababawasan ng 90% ang panganib ng aksidente sa banyo. Bababa rin ang panganib ng atake sa puso at stroke. At higit sa lahat, maiiwasan ninyo ang napakasakit na sitwasyon kung saan matatagpuan kayo ng inyong mga mahal sa buhay na nakahandusay sa sahig ng banyo. Sa loob ng 25 taon, nagbenta ako ng kung ano-anong health products, mamahaling ginseng, mga gamot sa rayuma. Habang nagbebenta ako ng mga ito, hindi ko naalagaan ang sarili kong kalusugan. Noong bitana 6 anyos ako, isinugod ako sa emergency room dahil sa sabay-sabay na pag-inom ng 12 gamot. Doon ko napagtanto. Mas mabisa ang tamang lifestyle kaysa sa mamahaling health food. At nang mamatay ang ina ng kaibigan ko sa banyo, may isa pa akong napagtanto. Ang mga gawin na akala natin ay normal ay maaaring ang pinakadelikado. Huwag maging kampante dahil lang wala pang nangyayari. Hindi dahil walang problema, kundi dahil maswerte lang kayo. Pakiusap po sa inyo. Ang 5 bagay na sinabi ko sa video na ito, simulan ninyo ngayon din, hindi bukas. Mamayang gabi sa inyong paliligo. Huwag maghilod, maghintay ng 1 oras pagkatapos kumain, magbabad hanggang dibdib lang, uminom ng 2 basong tubig at painitin ang banyo ng 1 minuto. Sundin lang ang 5 ito. Hindi kailangan ng magagarang makina o mamahaling gamot. Magagawa ninyo ito ng libre sa inyong bahay simula ngayon. Huwag ninyong sayangin ang inyong pinaghirapang ipon sa mga pekeng health food. Ako na ang magpapatunay para sa inyo. Patuloy akong maghahanap, mag-eksperimento, at gagastos para mahanap at ibahagi sa inyo ang mga totoong impormasyon tungkol sa kalusugan. Kung nakatulong ang video na ito, paki-subscribe at i-on ang notification. Pakipindot na rin ang like button. Ang bawat like ninyo ay tumutulong para maabot ng video na ito ang mas maraming tao. Mag-iwan din po kayo ng komento. Kahit ang isang pangungusap na gagawin ko ito ay sapat na, ang inyong pangako ay nagbibigay sa akin ng malaking lakas. At isa pa pong pakiusap, paki-share po ang video na ito sa inyong mga kapatid at kaibigan sa pamamagitan ng messenger, text message, kahit anong paraan. Ang isang video na ito ay maaaring makapagligtas ng buhay. Sama-sama nating protektahan ang ating mga mahal sa buhay. Simulan ninyo ito mamayang gabi sa inyong paliligo. Ang isang maliit na gawin na iyan ay maaaring magligtas ng inyong buhay. Simulan ninyo ngayon. Maraming salamat.